Magandang gabi ho mga boss. Maganda ho topic natin ngayon. Itong Senado. Magkakaalaman ho dito, malamang ha. Kung itong Senado na to, talagang ano ba ang totoong to para sa Pilipinas ba to? Para magsilbi ang itong mga senador nato na mga tawag dito, mga public servant ang tawag ho dyan Kaya lang iba-iba ng termino. Mayroong kongresista, mayroong senador, may vice president, may presidente. Pero lahat po yan, public servant. Kasi nga binoto ho yan nang hingi ho ng boto yan, di ba? Mga party list na yan, di ba? Para magsilbi sa Pilipinas, sa mga mamayang Pilipinas, di ba? Magkakaalaman ho sa katayuan ni Bato. Malalaman, mabubuko ho itong Senado na to. Pag hindi ho ito umayos, pakinggan ho natin si Atty. Rene Bueno. Buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros, kumpanyeras, mga kasamahan sa Usapang Batas, sa DCXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon po ay pag-usapan po natin tungkol kay Senator Bato de la Rosa. Marami na pong nakakapansin na ito ay more than 2 weeks nang hindi nagpapakita dyan sa session hall ng ating mataas na kapulungan. At dahil dito, pag-usapan... more than 2 weeks na, di mahigit ng 15 days, no? Ngayon lang ho nangyari yan. Ngayon lang ho ginawa ni Bato yan. Kaya, hindi na ho, para isipin pa na yan, hindi na ho yan papasok. Diba? Natin, ano ba ang mga patakaran ng ating Senado pagdating sa... Unang-una, sabi nga ni Tito Soto, ni wala man lang paalam, wala man lang wala man lang sulat o kung anong bakit o wala man lang para bang sa eskwela nung nag-aaral ako pagka merong absent ka 3 beses kailangan merong kang may excuse letter ka na ikaw ay nagkasakit o anong nasaan ka, diba? Idadrop ka ho ng teacher, di ba? Tuloy. Isang miyembro nito na patuloy ang pagliban sa kanyang katungkulan. At ano ang kaparusahan kapag ganitong talagang hindi na nagpaparamdam, hindi na nagpapakita. At pwede ba itong suspendihin katulad kanina ni Kiko Barsaga na suspended for at least 60 days. Walang sweldo, walang mga allowances. Si Barsaga nagpapakita ha. Di ba? Kaya lang siya sinuspindi dahil makulit siya sa Kongreso. May nainis, may nag-file sa kanya. Natuluyan. Landslide. Yung yes vote. 200 plus yata. Meron namang mga ibang kongresista na 5 yata yun na 11 yung hindi bumoto. Pero merong 5 o 4 na bumoto, no? Na ayaw nilang masuspinde si Saga. Pero majority suspendido talaga. Kaya natuluyan na 60 days. Makulit kasi. Parang napakagaling, di ba? Ano ginagawa rin kasi ito si Barsaga Tuloy. At pwede ba itong gayahin ng Senado para mabigyan ng leksyon ang isang mambabatas na hindi pumapasok? O kung magpapatuloy pa at despite the fact na pinaalalahanan na, binigyan na ng warning ay hindi pa din napupunta sa Senado, ito ba ay pwedeng tanggalan ng katungkulan? Pwede bang tanggalin sa pwesto? At ano ang mga grounds na pwedeng gamitin ng ating Senado? Kasi pag ganito, maapektuhan ang integridad ng ating mataas na kapulungan. So, tara't pag-usapan natin kung ano yung mga nagpapahintulot na tanggalin sa pwesto ang isang senador katulad ng sitwasyon ni Senador Bato de la Rosa. Siyempre, sa mga ganitong pagkakataon, dahil mamabatas to, tingnan natin yung saligang batas. Yung sa ilalim ng Article 6, Section 16 ng ating 1987 Constitution.
na ang bawat kapulungan, yung mataas na kongreso at yung mababang kongreso, ay may karapatan pong disiplinahin ng kanilang mga miyembro. Ito po na-discuss na natin ng mga nakarang episode. So dito sinabi natin na pwedeng suspendihin o tanggalin sa pwesto ang isang miyembro kung 2/3 ng lahat ng miyembro ay sumasang-ayon. 2/3 votes of all the members of the... Diyan magkakasubukan mga friend. 24 yata ito senador, di ba? Yung 2/3 16 ang kailangan bumoto na siya masibak bilang senador. No, tama ba ang kwenta ko? Putik, 16. Mukhang walang makukuha ang 16, kaya dito natin nga sinasabi ko, masusubok kung talagang meron pang sinasabi ni Atty. Rene Bueno na itong Senado nito, kung meron pang tinatawag na integridad, o kung ito ay pwedeng tawagin na Senate of the Philippines o Senate ni Digong o kaya Senate ni Bato. Kasi pag hindi nila sinibak yan, si Bato, hindi na papasok yan hindi na yan papasok. Kasi putya, more than 2 weeks na hindi pumapasok. Maski doon sa ang pumalit na sa kanya, si Gatchalian, di ba? Yan, nagkakaalaman. Nakita nyo naman kung gaano kapalpak nung dinesisyon na ito, pinagkakasusan ng pera ng taong bayan. Yung hearing na Senado, ang pinaghiringan lang payag ang Senado na pauwiin na si Digong dito dahil matanda na siya for humanitarian reason. 15 votes yata ang nakakuha. 2/3 yata, may di ba? Hindi nila alam, yun ang nakita ng ICC, International Criminal Court, na talagang ito si Digong, matindi pa ang kamandag dito sa Pilipinas at talagang hindi dapat bigyan ng interim release. Sigurado naman nakikita ng ng International Criminal Court, nakikita rito Dahil sa buong mundo na talaga nakikita kung ano nangyayari sa Pilipinas, yung kaguluhan na yan. Buong mundo nakakapanood niyan di ba? Kaya nakita ng ICC, talagang hindi yan pwedeng bigyan ng interim release. At saka hindi nga talaga pwede, crime against humanity nga di ba? Para kumbaga paano bibigyan ng piyansa putang daming pinapatay niyan, di ba? Dito masusubok ngayon. Kung makakakuha ng 15 or 16 votes, 2/3 nga ng mga tong senadong na to, na papayag na tanggalin si Bato. Yan, di ba mga friend? Diyan yan. Masusubukan ngayon yan. Hindi na yan papasok. Hindi na yan papasok. Putat, sunod-sunod. Wala man lang niho-niha na wala kung bakit siya hindi pumapasok. Siyempre, alam naman na natin, mula nung sinabi ni Ombudsman Remulla, bata, may warrant of arrest ka na. At saka mukhang si Bongo, mukhang hindi na rin yata nakikita sa Senado. Dahil silang dalawa nga mukhang next in line ayon kay Atty. Conti. Walo pa yung mga inuhulaan nga ako sino pero meron pa nga mga general na retarded na miyembro Ay, sa totoo lang mga friend, di ba? Nung panahon ni Bato, nitong si Digong, halos lahat nga ng tukhang nga, tinira ng tinira yung kaya 30,000 sinasabing namatay, di ba? Pero ayon sa mga kapulisan, ang inaamin lang nila 6,000 lang ha. Di ba? Inuya mga friend, masusubukan na talaga itong Senado na to kung ano nga ito. Kung ito para sa Pilipinas o walang kakwenta-kwenta talagang Senado. Kung may integridad o wala na. Imagine mo 2/3, 16 votes ang kailangan para si Bato isibakin na. Kasi hindi na talaga yan papasok ngayon, kung pababayaan si Bato na ganyan,
Marami susunod dyan, di ba? Sino ba mga nakalinya dyan? Marami ho yung sinasabing mga tauhan ni Digong. Nakita naman ko sino. Dito nga ho na sa nagkaroon ng butuhan na kung pauuwiin si Digong o hindi, 15 votes ang nakuha. Para kay Digong, umuwi na. Ang klase, no? Wala naman nangyari, di ba? Sayang pera ni Juan de la Cruz, di ba mga friend? Ito, 1 hour ago lang to. Si Ping Lacson, pinayuhan pa si Bato na magtagong mabuti. Conversation nyo, kahit yung sa GC ni Senator Bato? Well, it was in jest, because doon sa chat group namin, meron kami lahat ng all senators. So, I found time na kumustahin lang siya. Sabi ko, kumusta ka na? Mag-ingat ka lang, gano'n. Ang biro niya lang sa akin, sir, i-break ko yung record mo sa pagtatago. Tapos may haha. Yun. So, when was the class, sir? During our budget deliberation. Biniro raw siya ni Bato na be-breakin daw niya yung record ni Lacson sa pagtatago. Kasi nagtago rin to Yung mo advice ni Lacson Mga interpellations. Last week, sir? Nung hindi siya pumapasok na. Hindi naman to last week lang. Hindi naman last week lang to, sir? Hindi naman, mga 2 weeks ago. Okay, sir. So, ganun lang, sir, tapos wala na kayong binigay na advice sa kanya? Sabi ko, magtago ka mabuti. Sir, hindi niya i-advise na lumutang na Biro. Tumatawa pa Sabi ko, magtago ka mabuti. Hindi, biro lang, sabi niya. Yung biro. Hindi mo dapat ginagawang biro yan. Ayun, huwag yung seryoso. Sir, hindi niyo ba siya advise na lumutang na? Wala pa na official warrant Kaya nga, sir. Pero yung sir, sa issue ng mga absences niya, hindi ba dapat issue yun na nag-absent siya? Well, mamamarkahan siyang absent. So, meron kami sa rules na pagka 30 days, meron yan na merong certain number of days na continuous absence sa session para may sanction. I'm not sure. I have to Ano pong parusa, sir? Ano pong parusa? Hindi ko sigurado. I think nasa ethics yan or nasa rules namin na yung 30 absences. So ibig sabihin... I'm not sure. Kailan review. Okay, siguro. Hindi na ba tandaan po automatic na o kailangan na ang advice ko sa kanya, kung wala siyang intention na mag-surrender, magtago siya mabuti. Ang advice ko sa law enforcement, hanapin niyo siya mabuti. Trabaho nila yan maghanap Pala, maganda naman yung advice ni Ping Lacson. Magtago ka mabuti. At advice daw niya sa kapulisan, hanapin yung mabuti. Hanapin yung mabuti. Halika. Ibantag nga, di makita-kita So, ayun. Diba mga friend? Dapat may magpapile ng ethics complaint daw, sabi. Oo. Meron na. Sila, Senator Risa Ontiveros. Pag walang nag-file dyan kay Bato, sa ethics complaint na mali yung ginagawa mo, puta, anong klaseng Senado yan? Sino ba yan dyan? Senator Risa, malamang. O kaya si Bamakino. Si Kiko Pangilinan. Di ba? Yan. Tapos yun, natalakayin nga raw yun. Sabi nga ni Lacson, di ba? Merong kaparusahan yan, yung 30 days na sunod-sunod na absent. Di ba? Hindi lang 30 days ang gagawin ni Bato. Paano? Lalangan naman lumitaw pa yan. Di ba, mga boss? Labo yan. Diyan magkakasubukan tayo kung anong uring Senado meron ng Pilipinas. Hintay-hintay lang tayo. Aanin may senador na hindi mo makita, hindi naman nagtatrabaho, di ba? Tapos tuloy ang sweldo. Anak ng pateng. Kawawa naman si Juan de la Cruz. Di ba? Samantala si Bato, paluto-luto lang ng tinolang manok Bisaya. Ito naman ngayon niluluto niya. Sinampalok ang ulo ng kambing. Wala. Sa ibang bansa. Wala daw ito sa ibang bansa. Di ba?
Galing magluto pa to. Oh, Bukid sa luto ta diri sa kwan, bukid sa Sakog. Sakob, Hagunoy, Davao del Sur, sinampalukan na kambing. Sinampalukan. O baka nandun ito ah. Sakob, Hagunoy, Davao del Sur. Luluto siya ng sinampalokan. Nga kanding, oh, ulos kanding, oh. Ulo. Ulo sa kanding. Ulo sa kanding. Sinampalukan eh. Ay, mga tiil pa. Kaya dali, halag kayo. Tapos, ato nang butangag finishing touches. Kining atsal. Butangan na itong atsal. Tapos, sili. Sili. Sus, kini, halang kini. Puti, meron kaya sa dahig niyan bato. Yung bang paborito ni, nung amo mo. Sinampalukang ulo ng kambing. Ang pating. Adi kayo nahalang. Tapos, sibuyas. Sibuyas nga dahon. Para lami kayo niyo niya, hindi kukad na to. Yung mga tiil-tiil. Paa ng kambing. Paa ng kambing at saka ulo ng kambing. Sarap yan ha, bato. Sinampalukan. Para masarap ang sabaw natin. Ayos. Kini. May kataon. Sus, kalami. Kalami ah. Kita nyo mga friend ha. Yun lang yun mga friend. Yun lang ang topic natin yun. Si Bato. Pero yun nga, dyan yung masusubok ngayon kung ano nga uri ito Senado. 2/3 ang kailangan para ito sibakin. Malamang sa doon napupunta ito eh. Alam nga naman itong mga senador na to, hindi na pasisweldo yun ng tao yan, ganyan. Samantala si Barsaga 60 days sa Kongreso, suspendido. Hindi pa yun, pumapasok pa yun ha. Kaya alam, makulit. Kung anong ginagawa. Nagalit yung pinailan siya ng sa ethics committee, di ba? At napagdesisyonan ng mga kongresista na siya ay suspindihin na 60 days without sweldo o mga on-man benepisyo. Pero pumapasok. Ano ba yung makulit, nagkukulit, o itong meron pang warning kay Barsaga pag hindi ka pa huminto, baka sibakin na siya o baka masibak na siya sa pagiging kongresista di ba? Pero si Bato, dapat ito ganun. Pag di ka pa pumasok, mapipilitan na kami sibakin ka. Nakataya na itong dito mukha na Senado sa ginagawa mo dapat may ganun na. At dyan natin makikita kung gaano katibay ang lideratura ni Tito Soto bilang Senate President. Tuntua ako kay Atty. Claire yung hagak-gak niya. Tingnan nyo. Ako ang may-ari ng kaluluwa niyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan. Ngayon. 6 hours later. To Pastor Apollo Kibuloy, masaya ako na narinig na gumaling ka na at wala ng sakit. Sana ay bigyan ka ng maayos na kalusugan ng ating mahal na Diyos at magpakalakas ka, tatag lang. Mabuhay ka. May God bless you. Ako ang may-ari ng kaluluwa niyo. Totoo ako kay Atty. Claire sa totoo lang. Pag humahagigik siya, maraming ganyan maraming ganyan si Atty. Claire. Kung talaga makahagigik, talagang bigay na bigay yung mga baliw na pagkakaling ito nga si Sayad pero napaka naman ay His Excellency, pababayaan bang makatakbo pa ito? Tsaka dapat bago talaga matapos ang termino nito si PBBM, wala na hong Duterte, nakakalat-kalat pa sa politika sa Pilipinas. Maawa naman kayo. Gaya ng sabi ni His Excellency,
Maawa naman kayo o mahiya naman kayo. Di ba? Mag-collab na po tayo. Mukhang matutuloy na impeachment nito si Sara. O, diyan na naman. Nakataya na naman ang Senado. Kung sila ay senador ng Pilipinas o senador din ni Sara Duterte. Marami ito Senado na ito talagang ito tawag dito. Matitignan talaga kung meron pang natitira itong integridad. Magkulab na po tayo mga boss. Abay, si Erap natanggal sa trabaho sa pagka-presidente natanggal di ba? Dahil lang sa opening of brown envelope. Eto si Sara Duterte, putik kumpara mo naman ano pa si Erap impeach tawag dito? May immunity from suit pa. Tanang ito si Sayad, walang immunity from suit ito. Oo. At si Erap nanalo pa sa butuhan na not to open the envelope. Nung yung mga natalo senador lumabas na at yun na. The rest is history. Tapos na si Erap paglabas ng mga natalo senador. Di ba? Ganun lang kasimple ang pagkakasibak kay Erap. Para lang gumawa ng isang platitong mani. Ito si Sayad, putik yan. Mga Mary Grace Piatos. Kita naman, nakatihaya na talaga, na walang, iwi na lang yan niya, itong, laking pera. Yung mga bagman niya, sila, Nolasco, La Chica, wala tayong balita kung ano nangyari. Basta naputol yung hearing doon sa Kongreso, dahil sila Chika na at saka si Nolasco na susunod na katanungin, biglang kami na ang bahala dyan. Ay, naku. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Wow, kasya daw. Yung 500 na budget sa Noche Buena. Saan planeta kaya ito? Baka taga-Mars ang taga-DTI na ito. Nakakatawa talaga. At paano yung mga pang-Ricardo nito? Nakakatawa talaga, 500. Sige na nga, kasya na yan sa kanila, pero sa akin, malabo ito. Kakatawa talaga. Yun nga sabi ko naman, Elizabeth, sigun sa uri ng tao. Meron nga dyan, sabi ko. Nasa vlog ko naman, di ba? Aros kaldong manok lang, nakakaraos na Yung Noche Buena na yan. Sigun sa klase. Meron nga dyan, tinutulog lang yan pare-pares lang naman tayong tao, kaya lang yung level. Diba? Yung klase. Diba? Paulit-ulit, diba? Maganda yung parol. May sound pa. Ting, 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 ting. Mahal. Di gagawa ka na lang ng kawayang parol. Kuberan mo ng papel at sabit mo. Parol din. Christmas tree. Ang ganda ng Christmas tree. Kaya mo mambilin, mahal. Kasi nga, minsan mo lang gagamitin. Tatago mo na. Gagawa na lang yung mga Juan de la Cruz na walis ting-ting, pipinturahan nila ng puti, sasabitan na ng burlol. Christmas tree na. Diba? Yun. Mary Lebron, shout out. Good evening, Xerox. No escaping answer. Librado Ludovico, shout out Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Kay Sister Grace Chingsay. Baliwala yan, daming kwarta na yan. Hoy, Sister Grace Chingsay. Ano ba ang Pasko na naman? Malapit na kailan ka ba bibigay? Mukhang matibay talaga yung dyan. Friend Librado, matibay yung demonyong nasa katawan niya. Lisa Cruz, shout out. Yung wala man lang kahit monay. Yung wala man lang kahit monay na lang. Kasi 500 na pinamili niya. Wala pa yun. Pampalasa. Kaya nga, Lisa, sigun sa budget Pero kung talagang tutuusin mo sa mga ordinaryong kasya na nga yun. Sabi ko nga, di ba? Meron dyan, pansit lang, saka puto. Noche Buena na sa kanila. Di ba?
Eh, wala nga eh. Di ba? Eddie Luna, shout out. Dito sa amin, nung nakaraang Pasko, merong pinamigay dito eh. Hotdog. Bingo yata yun. Bingo hotdog. 1 kilo plus spaghetti. Kompleto na. Sa mga pamilya, bawat pamilya. Bawat pamilya. Meron. Lahat. Kung 64 barangay, meron. Ewan ko ngayon, ha? Oo. Pinamigay ho nung nakarampas ko. Ewan ko ngayon. Malalaman nyo kung may mamimigay. Eddie Luna, shout out, ha? Magandang gabi sa'yo, Karox. Pinanood ko yung vlog mo. Ha? Pinapanood ko yung mga vlog mo, kaya lang, pinipigilan kong mag-comment muna kasi walang dapat na magandang papuri na masasabi sa mga yan. Puro mga hayop, mga tao ng gobyerno. Hindi ko mapigilan na hindi magmura. Kita mo yan, 500 pesos. Gustong pagkasyahin ng isang pamilya sa araw ng Pasko. Araw ng Pasko pa naman, talagang ganyan nila bastusin ang mga taong walang-wala sa bulsa. Parang nang iinis sa mahihirap. Salamat, Karox, at mabuhay ka palagi, Eddie Luna. Oh. Ganun, Eddie. Oh. Ay, nako, Eddie. Salamat, pinapanood mo pala eh. Oh. Akala ko nawala ka na pa rin eh. Kalati Bayaw, good evening, Kasani. Bombahin mo, Kasani, paputrigis na. Noche Buena na yan. God bless your family. God bless. Kalati. Ha? Michelle, Edwin, Mike, shout out, my friend. Eddie Luna ulit, oh. Karox, palibhasa nga, lunod na lunod sila sa pera ng mga Pilipino na ninakaw nila, kaya hindi nila ramdam ang hirap ng buhay isang pamilyang walang-wala. Siguro sa dog food pa lang nila, 1,000 na ang talagang halaga sa isang bilihan lang. Pero 500 pesos gusto nilang pagkasyahin sa araw ng Pasko. Buti hindi sinabi ng DTI na sobra pa ngayon. Sobra pa ngayon. Eh talagang dapat murahin yan ng mga taga-DTI na yan. God bless na lang, Karox. God bless, Eddie Luna, ha? Yun nga, mga friend. Ibig sabihin ng DTI, doon sa mga walang-wala, doon sa mga talagang pwede na. Oo, yun. Pero sa ibang uri ng pamumuhay ng tao, talagang kulang. Oo. Eh sa amin lang, siguradong kulang yan. 1 kilo lechon lang, 1,200 na eh. O, di ba? Eddie Luna ulit, oh. Karox, sa 500 pesos, paano kung tumaas na naman ang presyo ng sili? Sili pa lang, maaabot na sa 500 pesos ang kilo. Sibuyas, magkano kilo ngayon dyan? Yan, taga-DTI na yan, basta may masabi lang. Palpak naman, walang hiya kang babae ka na taga-DTI, lumayas ka dyan. Wala kang kwenta, God bless. Ulit sa'yo, Sir Ross. Siguro hindi akalain ng babae na yan, na yung sinabi niya, maraming bus ang aabutin niya. No? Pero yung sa sinabi niya naman, sa totoo lang talagang pwede naman. Sa ordinaryo, pero sa mga pinakamababa pa sa ordinaryo, meron bang klase talaga eh. Ulit-ulit ako, no? Meron diyang kaset. Tinutulog na lang nga yan, Noche Buena. Dadasal sila, maligayang karawan, mahal na pong Jesus, ganun lang. Meron silang konting puto, meron silang dinuguan, o whatsoever, nakaraos na. Eh wala nga po eh. O, diba? Kaya yung 500 na yun, isa ordinaryo. May level po may level po ang tao, di po ba? Level, oo. O, isa mayayaman, talagang kulang yun. Oo, di ba? Sigun sa sweldo, paano yung mga walang hanap buhay? O, di ba? Ang dami ho niya, mga walang hanap buhay ngayon. Buta, meron na, mga tinatawag nating minimum wage earner, na pamilya. O, ang dami ho yan eh. Oo. Karamihan ho yan, yung sinasabi ko sa inyo na Noche Buena nila arroz caldo o pansit na, gano'n. Meron kang tasty bread ayos na. Yun ho yung mga tinatawag nating mga minimum wage earner. Yung asawa niya wala pang trabaho, meron silang 2 anak.
Gagastusuyan ng 500 sa Noche Buena? Hindi. Ikakasyahin na ho nila yung ganun nga, simpleng pagkain lang sa gabi. Oo. Diba? Eh baka natutulog pa yung anak nila sa gabi. Di na ho yung gigisingin. Diba? Malungkot ho, pero yun ang totoo. Yun ang totoo. Oo. Sa hirap po eh. Oo. Eh di Luna ulit, Karox, yan si Digong. Si Digong nila, dapat yan, di na makalabas dyan, dyan na yan, maagnas. Malaki ang kasalanan niya sa mga Pilipino. Hindi na sa mga pinapatay niya, kundi pati sa mga ninakaw nila at sinalaula nila ang Pilipinas. Kahit chap-chapin pa yan dyan, chap-chapin pa yan dyan ang buhay, kulang na kulang para arusa sa kanila. At sa kanya. Mabuhay ka, Karox, Eddie Luna. Sa atin, pero nakita mo ba naman doon sa ano? Doon mismo sa dahig. Utang ina, may mga palabasin niyo na yung tatay Digong namin. Utang ina. Mga abnormal. Utang ina. Hay! Eddie Luna ulit. Si Bato, Karox, pamblap lang ang kanyang tapang. Siguro kung mag-square lang sila ni Trillanes ng mano-mano, isang sipa lang ni Trillanes dyan, bagsak na agad dyan sa bigat. Bigat ng katawan. Kunwari, matapang, pero duwag din pala. Mabuhay ka, Karox. Eh, duwag talaga yung tsura yan eh. Tsaka yun nga, eh, hindi niya raw makikita yung apo niya eh. O, diba? Kaya lang, ito ngayon, Senado, eh, Di Luna. Doon ako, Karox, doon ako na blood ng gusto sa naging resulta ng COMELEC. Ginawa ni Garcia. Ginawa ni Garcia. Natanga ang mga Pilipino. Hayop ka, Garcia. Luwa mata mo. Maganda dyan. Tinutusok ng tinidor. Ayop ka. Ina mo, good. Eh, ito ulit. Di Luna. Shelly Jaser, shout out ha. Sige, accept ko yung 500 pesos sinasabi ng hinduropot na yan. Pero pag nabili ko na yan, yung ganyang halaga, palit kami kung anong Noche Buena nila na pinamili. Kapal ng mukha nila talaga. Napaka matapobre ng lintik nito. Palagay nyo sa sarili nyo, kayo lang ang may sikmura. Gusto nyo tayo lang ang may karapatang kumain ng masarap. Tamaan sana kayo ng kidlat, mga hinayupak kayo. Sa totoo lang, hindi ko kayo masisisi, mga boss, magalit dun. Oo. Kasi, ba't, Secretary Roque, ba't kasi naisip mo sabihin yan? Ikaw naman. Buti hindi mo sinabing marami dyan eh. Aruskado lang eh, nakaraos na sa kaputo. Diba? Shelly Jaser, oh. Tama ang kasamaan ay may hangganan. Sang-ayon ako na hindi binigyan ng pampanantalang kalayaan si Duterte. Deserve niya yan. Totoo yan, Shirley. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Good evening. Chipista Bunao, good evening po kuya sa mga kawaryos. Tama po kuya, naranasan namin po noon na walis ting-ting ang Christmas tree namin po. Noon tapos ang mga nakasabit ay mga bato o balutan ng balat ng candy gaya ng Biba, candy mint at kung ano pa klase ng candy. Maganda naman ang kinalabasan. Good night po kuya sa mga kawaryos. O diba? Lisa Huyad, shout out. Ang reaksyon ko sa DTI, anong akala mo sa mga Pilipino? Pulubi? Ikaw ang kumain ng 500 mo, aruskado lang ang kaya niyan. Talaga namang marami talagang Pilipino na baka ni 500 na wala nga sila, aruskado lang. David Alvin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Yung sa 500 na pang Noche Buena po, ay sang-ayon naman ako sa sinabi ninyo na pagkakasyahin na lang kung meron ka man 500. Sa totoo po, ay maliit na halaga yun kung sa gusto natin ay masarap na pagkain sa Noche Buena. Makapagkakasya po natin yun kung gugustuhin natin. Kaya nga lang po, ay mukhang kulang pa din kasi di sinama
yung pamasahe papunta sa palengke at supermarket. Maglalakad lang po siguro. Hindi pa nga kasama ron pa yung ano eh, yung pati, yung asin, bechin, wala, di ba? David Allen Mendoza ulit oh. Karox, yun naman pong paghatol ng ICC kay Duterte. Ang masasabi ko po ay hayaan na ang mga Duterte na matapos ng paglilitis ng ICC. Anong malay natin? Baka mapagwalang sala pa due to insanity. No? Sabihin niya na lang na nababaliw siya nung mga panahon na yun. Ang kaso po ay mahirap paniwalaan kasi naging presidente pa natin sa 6 na taon. Kaya paano naging baliw yan? Yun nga, David. Oo. Kaya nga ako hindi ko binoto yan. Sabi ko sa'yo, di ba? Dahil pagtingin ko, alam ko may topak. Puta, magaling naman pala. Maski may topak ang gago, lahat yung mga armed forces, binigyan ng malaking sweldo, pati mga polis, tinaas. Eto gusto ko, patay kayo ng patay, may premyo pa kayo. Dapat noong pa nagkaroon itong mga people power na to eh. Dahil kung tutuusin mo, ginarapal talaga niya itong mga Duterte digong na to. Putang ina sa nakakitang gago. Walang humihirit. Economic advisor niya, in check. Spiritual advisor niya, si Raulo. Walang nagpi-people power, walang kumusyon. Pati media halos takot noong mga panahon na yun. Hindi kagaya ngayon itong panahon, hindi ko natanggol to si PBBM pero ngayon open siya. Tsaka ito, naghahabol. Nung puro daldal. Corruption dyan sa DPWH, mga ghost project, mga daldal lang ng daldal yung gago. Wala namang ginagawang aksyon ng putang ina. Di ba? Sinasabi lang, pinakagrabe yung administrasyon, yung kay Duterte. Talagang pinakagrabe yun. Doon dapat merong nagkaroon ng people power. Di sana ang nakaupong vice presidente si Leni Robredo. Walang gumalaw walang tao. Bakit? Hawak niya militar Mga general, hawak niya, pinagpupwesto niya ng magagandang pwesto. Talagang namunini yung mga general. Di ba? Ay, Lord. Whiskey, shout out. Pagpag lang sila makakatikim ng spaghetti at cheese. Di ba? At cheese. Chupista ulit Ang kulit mo po, kuya. 1 taon kada 1 tao, 30,000 yan. Napakahaba nun. 6,000 nga lang inadmit daw ng mga kapulisan. Nanantodas nila di ba? Di 6,000 taon, putang ina. Chupista Bonao ulit Aba, siyempre, masaya ako sa desisyon ng ICC. Tama lang na di palayain ang hari ng EJK. Thanks, Lord. At may katugunan na po ang dasal ng mga naapi. Di ba? Roger Quaresma, shout out. Nakakaawa talaga ang mga Pilipino. Samantalang iba dyan, pinasasahod kay Kaufman $150 million per month. Napaka-unfair talaga ng buhay. Totoo yan, Roger. Welcome to the club. Friend Sherwin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend Sabi ni Tia Deli. Impong Basyang, Tia Deli po, bumabati at sumasayang propawid ng may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong team Rocky Warriors the Great. Sa topic ko po today, Sir Rox, my heart and prayers goes out all our kababayans out there. Nang dahil po sa kurakot ng nating gobyerno, ng mga lingkod bayan at honorables daw po ang tawag sa kanila. Pero sa katotohanan po, Sir Rox, sila po ang dahilan kung bakit di na po talaga tayo makakaahon sa puro dusa at sakripisyo at paghihirap. Totoo yan, Tia Deli ka, mabuti ka nga, nandiyan ka. Kung may matinulang po siguro tayong maayos na pagpapatakbo po ng ating bansa, di po sana tayo ganyan. Sobrang lugmok po sa hirap, Sir Rox. Napakayaman po ng ating bansa sa lahat ng resources. Totoo yan.
Pero nauna po palagi ang mga pagkagahaman at pagkaganid ng mga naka-assign, namumuno po sa iba't ibang sangay po ng ating gobyerno, Sir Rox. Siguro po talaga pong mabibilang mo lang po sa daliri mo ang matitino. Totoo yan. At may takot sa Diyos, lalo na po sa balik ng karma. Kung kailan po tayo makakaahon, Sir Rox, tanging yan lang pong mga buhayang hagum ang makakasagot, Sir Rox. Totoo. Gat di po tayo nagkakaroon ng maayos na plataforma na dapat sundin para maiwasan po ang malupit na pagnanakaw at pangungulimbat, magiging paulit-ulit lang po yan, Sir Rox. At ningas kugon lang po ang magiging ending yan. Parang dun nga ang punta Tia Delica Dapat po meron po tayong malupit na batas para po matakot ang sino mang gumawa ng anomalya o magnakaw. Malupit na parusa po, Sir Rox. Kamay na bakal po ang dapat ipatupad sa magnanakaw. Dapat bitay o putulin lahat. Putulin dapat ang dalawang kamay. Sa mga mamatay tao, dapat po ibitin ang patiwarik sa plaza. Saudi Arabia yan, friend, ha? Balatan ng buhay para mas matinding hirap po maging kapalit, Sir Rox, sa mga drug dealer na yan. Drug dealer naman po, bitay at sili elektrika din po ang dapat, Sir Rox. Pag nakuhan po talaga sila, ipalunok at ipakain po, isaksak sa mga bunganga nila yung lahat ng droga. Talaga dapat hindi po tayo titino at bulok na basura lang po ang palaging labas natin, at lagi lang pong pinagtatawanan tayo, Sir Rox, kasi nga po wala pong tamang direksyon ang batas sa atin na dapat pong masusunod. Totoo yan, Tia Delica. Tama naman yung batas, pero yung mga nagpapatupad ng batas, yun ang mali, di ba, Blackjack? Ano to? Ang malaki po kasi nating problema, Sir Rox, kung sino po yung dapat tagapagpatupad ng batas. O yun nga, sila po mismo ang lumalabag sa batas. Totoo. Tingnan nyo na lang po ang Supreme Court natin. Dahil sa may utang na loob kay Ingkong Dutae, tingnan nyo po ang itsura ng batas natin. Nakakasuka at sobra pong nakakadismaya, di ba po, Sir Rox? Totoo. Forthwith, simpleng salita, di po na ipatupad dahil sa big time yung mai-impeach. Mistula po silang naging alipin na sobrang bulok na sistema. Totoo yan, Tia Deli. Kaya nakakalungkot man pong isipin, Sir Rox. Tama po sinabi mo. Yan po ang realidad ng buhay ng Pinoy. Kakain po ng maayos at masarap at sagana yung merong pambili. Yung pong isang kahig, isang tuka, tiis at lunok laway at puro panaginip lang ang meron po sila. Totoo yan, Tia Delica. Dahil ang kanila pong pagtitiis, walang magiging katapusan. Gat puro buhaya ang mga halimaw na hagom na nagmamanipula sa ating batas. Totoo yan. Malungkot ang imo dyan. Si Juan de la Cruz, tiimbagang, puro tiis at pasakit ang meron po siya araw-araw. Wala pong maligayang Pasko na inaasahan at matatanaw. Sobrang makadurog puso po, Sir Rox. Sana magkaroon naman po ng maayos na programa ang ating pong gobyerno para po sa mga katulad po nila na sobrang kapuspalad po, Sir Rox. Yan pong pamilya dismaya at kalat po ng sangkot na anomalya sa pagnanakaw. Dapat po nilang maisip, Sir, kung gaano po kabigat na krus ang pasan-pasan ng isang pobreng mahirap dahil sila po ay puro mga buhaya. Ang para po kay Juan, nakapirasong kanin at tinapay panlaman po sa kalam ng sikmura, para po silang mga asong ulul na inagawan po nila ng pagkain. Ang dapat po na para kay Juan na galing po sa tulong ng gobyerno. Ay nako, Sir Rox, sino po ang di mabubwisit sa mga pesteng yawa na yan? Hanggang ngayon po parang wala pong kwenta sa kanila yung krimen at pagnanakaw po
na kinasangkutan nila. Talaga pong kahit po sa talampakan, wala na talagang silang hiya. Titigas po ng kapal ng mga pagmumukha. Mga leche, mga buwisit, impactum, satanasyum, demonyum, mga Judas, Barabas, Estas, sana bitayin kayo lahat, mga buwisit, kinam. Losartan na naman kailangan mo, Tia Delica JTV, good AM tol, pwede talaga yung 500. Usapan yan sa palengke. Good AM tol, pwede talaga yan 500. Usapan niya sa palengke kahapon. Bumili ako ng 6 na sibuyas, kamatis, kalahating giniling. Yan palang almost 400 na. Pa-tasty at iba pa. Yun na. Marilo Pavianak, shout out ha. Sabi niya, good day po tayo sa mga ka-warriors. Meron po akong nalimutan na senaryo sa halagang 500 sa mga kababayan natin na salat sa yaman, sa halip ng pang Noche Buena, ibili na lang po nila ng 5 kilo ng bigas. Okay na yun, lalo na may maliit na anak. Diba? Shout out, brother Elisio. Eman Escalona, anak. Penay Bingson, Dolor Garcia, shout out. Reynaldo Gonzalez. Kahit nga alakang 500, magkakanoche buena ka, Sir Rox? Kahit nga alakang 500, makakanoche buena ka, Sir Rox? Sa inyo na ako magpapasko. Sabay tawa. Sige. 3JCO po. Sinabi ko naman sa'yo, Sir Rox, yan ang pamasko ko sa'yo. Alam niyo to si 3JCO, si Jane Labay na, mapagbiro ito 500 pesos para sa pang Noche Buena mo ka na. Pang Noche Buena ka na. Kahit naman siguro, mathematician, sasakit ang ulo kung paano makapag-spaghetti na halagang 500. Magkano ba sibuyas ngayon? Ang bawang at kiniling, magkano? 1/4 kilo, hotdog, mantika, yan DTI na yan. Dapat siya muna ang mag-start ng 500 pesos. Mamili siya sa palengke. Tignan natin kung kasya talaga. Kasya nga. Ginagawang mangmang ang mga Pilipino. Baka naman galing dati sa hirap yung babae na yan. Kaya siguro, nung wala pa sila, kakasya ng arroz caldo sa Noche Buena. PJC po nito, Sir Rox. Kahit pa hindi branded ang bilin mo, di kasya 500 na yan, pamasahe mo papunta palengke. Meron pa raw kasamang hot pandesal, ang 500 na yan. PJC po nito. Dito muna tayo kay Barsaga. Salamat sa Diyos. At na-actionan din ang Barsagang ito. Sobra na. Wala na talaga may diferensya Kaya dapat dapat sa inyo pag nag-a-apply na kandidato, ipatignan nyo yung i-psychotest nyo. Putangin na naman nagkaroon tayo ng presidenteng may sira sa ulo. Ayun, nasa dahig ngayon yung gago. Vice President may sira rin sa ulo. Nung una ko lang nakita yun, bigong na ako, may topak to, putangin na. Sobra na, wala na siya sa ulog. Hindi isang congressman ang kanyang inaasal sa bagay. Baka talagang may diferensya sa isip o sadya lang talagang mapang-asar. Pero kahit pa mapang-asar siya, hindi pa rin lisensya yun para kumilos siya ng walang urbanidad bilang isang congressman. Diba? Wala talaga sira nga ulo. J-Rock, shout out. Sabi niya, para solve ang problema tayo, Roque, kailangan may mga Pinoy. Para masolve ang problema tayo, Roque, kailangan ng mga Pinoy magsipag at magbanat ng buto. Tigil na reklamo, kahit maliit, blessings pa rin yan. Ayun. Mission accomplished, mga boss. Panoorin muna natin to. TikTok na naman to. Malacanang declares that President Bongbong Marcos will not resign. Stepping down is simply not an option. So, what do you think, Mon?
Dapat naman kasi sinong papalit sa kanya, yung luka-luka. Bakit naman luka-luka? Nakita mo naman ng maasta. Nakita mo ba siya sa mga, yung gigilitan ko ng, merong something's wrong with her. No. Yung lahat. So, Malacanang declares that President Bongbong Marcos Ayan. Alam niyo, sa totoo lang, mga friend, mission accomplish pa tayo. Parang itong si Sara Duterte, siya pa ang naging, proteksyon ni PBBM para hindi siya ma-people power ng tuluyan. Bakit? Hindi papayag ang Armed Forces of the Philippines na talagang maupo itong luka-luka. Diba? Yun. Mga boss. Meron naman daw yata sa Agis ng Disyembre. Meron na naman ulit. Rally na naman. Naku po. Alam na ho ng Malacanang ang daing ninyo. Ina-action na naman di ba? Tama na ho yung kararally na yan. Diyos ko. Di ba kayo napapagod? Naisigaw na lahat. Kala ko tapos na lahat Naisigaw na lahat ang daing ng mga kaparian. Tama na. Pagod naman kayo. Mamaya napasukan pa kayo dyan ng mga siraulong gustong pabagsakin nga itong gobyerno at ipapalit yung luka-luka. Magandang gabi po mga boss. God bless. Merry Christmas. Malapit na.